Nagsimula ang pelikula sa mga kompetitor mula sa iba't ibang parte ng mundo na nagpa-practice ng kanilang techniques para sa magaganap na major competition na tinatawag na kumite. Sa mga oras na yun, makikita ang mga host na inaayos ang arena. Ang kumite ay isang illegal underground competition na binoboycott ng World Martial Arts Competition dahil sa pagiging nitong marahas at sa dami ng mga namamatay sa laban. Sa ibang lugar sa Estados Unidos, ipinakilala sa atin ang pangunahing karakter ng pelikula, si Frank Dax, isang army captain at isa ring nanjutsu practitioner na nagnanais na dumalo sa kumite. Hindi nagtagal, inutusan siyang bumisita sa kanyang superior, si Colonel Cooks, dahil kahit papaano'y nalaman ng Colonel na pupunta siya sa Hong Kong upang lumaban sa kompetisyon. Bago ang meeting, nagdahilan si Frank na maliligo muna siya habang binabantayan siya ng isang agent. Ngunit nang naging matagal ito kaysa sa karaniwan, sinuri ng agent ang shower para lang makitang wala na si Frank. Sa pagkabalisa, nagmamadali siya para ipaalam ito kay Colonel Cook. Sa sandaling marinig ito, nagalit ang Colonel sa agent, at labis na nag-alala sa paniniwalang hindi makakasurvive si Frank sa madugong laban sa Hong Kong. Sa sumunod na eksena, mainit na tinanggap si Frank sa isang bahay na pag-aari ng kanyang martial arts sensei. Sa isang flashback, ipinakita ang kanilang unang pagkikita noong bata pa si Frank. Siya at ang kanyang malilikot na kaibigan ay pumuslit sa bahay ng isa sa kanyang mga kaeskwela upang nakawin ang isang sikat na katana. Nang marinig nila ang boses ng may-ari sa malapit, tumakbo sila, ngunit natigilan si Frank nang mamesmerize sa kagandahan ng katana. Ilang sandali pa, nilapitan siya at sinipan ng kanyang maliit na kaklase na nagngangalang Shingo, na mabilis namang pinigilan ng kanyang ama. Pinaalam ni Frank kay Mr. Tanaka na hindi niya gustong nakawin ang katana, at tinitingnan niya lamang ito. Nang pinutol ni Mr. Tanaka ang visor ng baseball cap ni Frank, humanga siya na hindi man lang nag-react ang bata, at sinabi sa kanya na maaari siyang maging isang magaling na fighter. Sa halip na tawagan ang mga pulis, nakipag-deal si Mr. Tanaka kay Frank na sumama sa kanila bilang sparring partner ni Shingo. Dahil dito, binisita ni Mr. Tanaka ang mga magulang ni Frank, at sinabing magtuturo siya ng unique martial arts sa bata, at tinanggap naman ng pamilya ni Frank ang alok. Noong una, nasaktan ang batang si Frank dahil kakaunti lang ang itinuturo sa kanya, habang si Shingo naman ay mas masinsinang sinasanay. Nang ipagtanggol ni Frank si Shingo laban sa ilang bully sa paaralan, ang malamig na relasyon nila ay nauwi sa pagkakaibigan. Makalipas ang ilang taon, pumasok si Shingo sa kumite competition at namatay sa kanyang unang laban. Bukod sa pagkamatay ng kanyang anak, wala na din ang unang pamilya ni Mr. Tanaka dahil sa Hiroshima War, kaya naman, wala nang saysay ang kanyang pakikipaglaban at naniniwalang natapos na ang kanyang bloodline. Dahil dito, nagpasya siyang ihinto na ang lahat ng pagsasanay. Gayunpaman, gumawa si Frank ng madamdaming apela kay Mr. Tanaka na sanayin siya ng husto, upang makapag-compete siya sa kumite para maipaghiganti at makapagbigay ng karangalan kay Shingo at Mr. Tanaka. Sa oras na tinanggap ng sensei ang kanyang kahilingan, sa lalong madaling panahon ay sinimulan na nila ang mahigpit na pagsasanay. Habang lumilipas ang panahon, mas pahirap pa ng pahirap ang mga ginagawa nilang training. Sa kasalukuyan, nakita muli ni Frank si Mr. Tanaka, na ngayon ay isa ng may sakit na matanda. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalala ni Mr. Tanaka kay Frank na kapag lumaban siya sa kumite, ang espiritu ni Shingo ay naroon upang suportahan siya. Nangako naman si Frank na lalaban siya para sa pamilya Tanaka at mananalo sa kompetisyon. Sa kabilang banda, nagpadala ang army ng dalawang military staff na sina Helmer at Rollins upang pumunta sa bahay ni Tanaka at hanapin si Frank. Gayunpaman, sinabi ng misis ni Tanaka na hindi niya alam kung pupunta si Frank sa Hong Kong, at sinabing bumisita lamang ito para magbigay galang kay Mr. Tanaka bilang kanyang mentor. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Frank sa Hong Kong para sa kompetisyon. Nang sumakay siya ng bus papunta sa hotel, napansin niya ang isang dambuhala at balbas saradong lalaki, na sinusubukang ligawan ng isang babae sa kakatuwang paraan. Kalaunan, nakarating na si Frank sa luxury hotel kung saan tutuloy ang karamihan sa committee members. Lumalabas na ang lalaki sa bus ay si Ray Jackson, na nabunyag na lalaban din sa kompetisyon. Habang naglalaro si Ray ng video game, naglaro ang dalawa ng magkasama at nabuo ang isang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang fighter. Pagkatapos ay ipinakilala sila kay Mr. Lin, na nakatalagang tumulong sa mga North Americans. I'm gonna make sure you guys give it your best and don't disqualify by fighting outside the arena. Inihayag ni Lin na ang kompetisyon ay gaganapin sa Hong Kong sa pahintulot ng Chinese Mafia, na tinatawag na Triad.
Pagkatapos ay dinala ni Mr. Lin ang mga Amerikano kung saan gaganapin ang kompetisyon. Ito ay isang secret arena na matatagpuan sa slum na kilala bilang No Man's Land. Ang mga kalahok ay maaari lamang magparehistro kung meron silang tamang imbitasyon. Nang ibigay ni Frank ang kanyang imbitasyon, nag-alinlangan sila tungkol sa kanya dahil nakalista siya bilang estudyante ni Mr. Tanaka. Malinaw na kilala nila si Mr. Tanaka at nag-aatubili silang tanggapin siya, sa paniniwalang hindi totoong nag-training siya sa ilalim ng maalamat na sensei. Upang patunayan ang kanyang mga pahayag, inutos sa kanya na gawin ang legendary dim mock ni Sensei Tanaka, isang pressure point strike. Ayon dito, merong ilang mga nakastack na brick at dapat basagin ni Frank ang pinakailalim habang ang iba ay nananatiling buo, at ito ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Sa sandaling nagawa ni Frank ang trabaho, napahanga ang lahat, ngunit isang Korean competitor, isang dating kampyon na nagngangalang Chong Lee, ang halatang nagalit at sinabing hindi gumaganti ang mga brick. But brick, not hit back. Samantala sa hotel, isang American journalist na nagngangalang Janice, ang nagtatanong sa isang Syrian committee fighter na nagngangalang Wayne tungkol sa kompetisyon. Si Wayne, na isang bastos at bully na lalaki, ay nagsabing handa siyang magsalita kung matitikman niya si Janice sa kama. Nang makita ni Janice ang bastos niyang pag-uugali, nagalit si Wayne at balak na sapakin si Janice sa mukha, ngunit pinigilan siya ni Frank. Calm down, okay? Nakipagpustahan si Frank kay Wayne at nag-abot sa kanya ng barya. Kung maagaw ni Wayne ang barya bago niya isara ang kanyang mga kamay, makukuha niya ang babae. Sa huli, nanalo si Frank sa pustahan at nailigtas si Janice mula sa bully. Looks like she's mine. Sa sumunod na eksena, makikita sina Frank at Janice na naglalakad sa kalye, at sinabi ni Janice kay Frank ang tungkol sa kanyang kagustuhan na makakuha ng kwento sa komite ng mas detalyado, dahil ang kompetisyon ay masyadong misteryoso at marahas. Itinuturi din niya na para itong sabong, ngunit ang pinagkaiba ay tao ang mga pinaglalaban. Sa mga oras na yun, dumating sina Helmer at Rollins sa Hong Kong Police Department at nakipagkita kay Inspector Chen. Iniabot nila sa kanya ang isang larawan ni Frank at ipinaliwanag na sinusubukan nilang pigilan siya na makipag-compete sa madugong laban ng komite. Hiniling din ng dalawa kay Inspector Chen na makipag-ugnayan sa kanila kung may natuklasan ang kanyang mga tauhan tungkol sa kinaroroonan ni Frank. I'll see what can be done. Sa pagbubukas ng komite, ang head ng organisasyon ay gumawa ng speech tungkol sa kompetisyon na nagsimula daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang komite ay ginaganap tuwing 5 taon, kung saan ang pinakamahuhusay na fighter ay maghaharap sa loob ng 3 araw, at isa sa kanila ang magiging kampyon. Nang magsimula ang kompetisyon, ipinaalam kina Frank na merong 2 paraan para manalo sa laban. Ito ay ang pagpilit sa kalaban na sumuko, o patumbahin ng kalaban sa platform sa karaniwang knockout. Si Chong Lee ay ang fighter na nasisiyahan na tinatapos ang kanyang mga laban sa pamamagitan ng pagdurog sa kanyang mga karibal. Bukod dito, kilala rin siya sa pagpatay sa kanyang mga katunggali sa nakaraang komite. Madaling pinabagsak ni Chong Lee ang kanyang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo, at na-break ang kanyang sariling world record sa pinakamabilis na knockout, na nagpasaya ng husto sa mga tao. Sa sumunod na match, kakalabanin ng fighter na si Tatami Ray, na doble ang laki sa kanya. Nang nakatanggap siya ng suntok, labis na nagalit si Ray, kaya hinawakan niya ang ulo ng kanyang kalaban at binasag ang kanyang mukha para i-finalize ang isang knockout. Pagkatapos ay sinigawan niya si Chong Lee sa gitna ng mga tao at sinabing papatayin kita, na labis na ikinagalit ni Chong Lee. What took you so long? Oh, funny. Pagkatapos nito, oras na para sa unang laban ni Frank, na walang iba kundi sa Syrian fighter na si Wayne. Ang fighter na ito ay sabik na sabik ng makapaghiganti, ngunit agad siyang pinatumba ni Frank at nagawang sirain ang bagong record ni Chong Lee para sa pinakamabilis na knockout sa ganitong paraan. Sa kabila nito, tuwang-tuwa si Ray Jackson at malakas na nag-cheer kay Frank. Sa ibang lugar sa isang restaurant, habang ini-enjoy ni na Helmer at Rollins ang masarap na lutuin ng Hong Kong, nilapitan sila ni Inspector Chen na ipinaalam sa kanila ang tungkol sa tinutuluyang hotel ni Frank. Nang walang sinasayang na oras, pumunta doon sina Helmer at Rollins at hinarap sina Frank at Ray sa lobby. Nang inutusan nila si Frank na sumama sa kanila, namagitan si Ray at sinuportahan si Frank, na nagdulot ng alitan sa pagitan nina Ray at Helmer. Ilang sandali pa, naglabas sila ng stun gun kay Frank at inutos na agad na sumama sa kanila, ngunit sa sandaling yun, pinatumba sila ng mala-football tackle ni Ray, na nagbigay kay Frank ng pagkakataong tumakas. Isang kapanapanabik na habulan ang naganap kung saan kinutsa pa sila ni Frank kahit papaano at gumamit ng ilang tricks sa kanila.
Ang habulan ay nagpatuloy sa buong bayan, mula sa Old Local Market hanggang sa Mataong Kalye, na humantong sa pagkakahulog ng 2 army police sa ilog, habang si Frank naman ay kinakawayan sila sa may kalye. Kalaunan ng gabing yun, sina Frank at Janice ay nagkaroon ng isang romantic date. Ibinunyag ni Frank ang maliit na impormasyon tungkol sa komite, ngunit ipinaliwanag na hindi niya ito maiintindihan nang hindi ito napapanood sa personal. Higit pa rito, mahigpit na itinatago ng komite ang lahat ng bagay kahit nasa mga manonood, at partikular na hindi pinapayagan ng press na pumasok. Bagamat meron silang laban kinaumagahan, sinabi ni Frank kay Janice na hindi na niya siya matutulungan pa sa kaso, na malugod namang tinanggap ng babae. Ngunit nang dumating si Frank sa komite arena, nakita niya si Janice na may kasamang mayamang komite official sa isang date. Sinabi niya kay Frank na hindi ito ang unang pagkakataon na nag-undercover siya para makakuha ng kwento. Hindi nagtagal, nagsimula na ang next round ng komite. Iba't ibang laban ang ipinakita, kung saan namukod tangi sina Chong Li, Frank at 3 iba pang fighter, na matagumpay na na-eliminate ang iba't ibang mga karibal. Sa kabila ng pagtanggap ng ilang pag-atake sa unang minuto, pinatumba ni Chong Li ang kalaban sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang tuhod, na bumali sa kanyang binti at malamang ay pumilay sa kanya. Ang eksenang ito ay hindi pinalampas ni Janice at nirecord ang tungkol sa karahasan ng komite. Pagkatapos manalo sa kanyang unang laban, hinarap ni Frank ang isang higanteng fighter sa sunod na round, kung saan ang mga pag-atake ni Frank ay hindi man lang nakaapekto sa kanya ng kahit na kaunti. Gayunpaman, kalaunan ay napahina niya ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang mga itlog. Sa sobrang pagka-excite, ang mga manonood ay nagsimulang mag-cheer ng Frankie, na labis namang ikinagalit ni Chong Li. Pagkatapos nito, makakalaban ni Ray si Chong Li sa next round. Pinaalam ni Frank kay Ray na tiyan ang kahinaan ni Chong Li, at binalaan din siya na iwasan ang kanyang malakas na kanang binti. Gayunpaman, mayabang na hindi pinansin ni Ray ang mga babala, at pabirong sinabi na mabunganga si Frank tulad ng kanyang ina. Nang magsimula ang laban, inatake ni Ray ang ulo ni Chong Li gamit ang kanyang malalakas na suntok, dahilan para mapaluhod siya. Sa pag-aakalang siya na ang nanalo, tumalikod si Ray at nagdiwang sa harap ng mga manunood. Binaliwala rin niya ang mga babala ni Frank, na sinabi sa kanya na hindi niya naman na-knockout si Chong Li, na unti-unti nang nakaka-recover. Pagtalikod ni Ray, nagawa ng makabangon ng Korean fighter at nagpatama ng isang napakalakas na sipa, na agad na bumaliktad sa laban. Nang hindi makontentong natalo lamang si Ray, naghatid si Chong Li ng isang walang awang pagtapak sa ulo sa nakahiga na niyang kalaban, habang si Victor naman ay sinusubukang pigilan si Frank na makialam. Tinanggal ni Chong Li ang biker bandana ni Ray at inangkin ito bilang isang tropeyo. Iwinagayway niya pa ito sa harap ni Frank bilang isang matinding babala. Pagkatapos ng laban, desperadong sumugod si Frank sa duguan niyang kaibigan, na inisip na makaganti kay Chong Li sa darating nilang laban. Sa ospital, nakipag-usap si Frank sa kanyang walang malay na kaibigan, at sinabi sa kanya na maswerte siyang nagkaroon ng matigas na ulo, na nagligtas sa kanya mula sa pagiging permanenteng baldado. Dahil sa matinding awa para sa kaibigan, nangako si Frank na maghihiganti kay Chong Li. Nang marinig ito, nagalit si Janice sa kanya at napunta ito sa isang pagtatalo. Nag-aalala si Janice sa buhay ni Frank, ngunit nilinaw ni Frank na ang gusto lang niya ay ang maging pinakamahusay na fighter sa kabila ng lahat ng matinding injury na bahagi ng kanyang career. Kalaunan, nakipagkita si Mr. Lin kay Frank, na sinabi sa kanya na meron siyang pagkakataon na maging unang Western fighter na nanalo sa komite, kung magfo-focus siya sa kanyang laban at kakalimutan ang kalagayan ni Ray. Dahil ang komite ay labag sa batas ng Hong Kong, binisita ni Janice si Inspector Chen, umaasa na sasali ang pulisya sa pagpapahinto ng kompetisyon. Gaya ng dati, hindi naging interesado si Inspector Chen hanggang sa ibigay sa kanya ni Janice ang pangalan ni Frank. Pagsakay ng bus pabalik sa hotel, si Frank ay pinagmumultuhan ng mga alaala ng mga naunang laban at nagkaroon ng ilusyon na nakikita niya ang refleksyon ni Chong Li sa bintana na nanlilisik sa kanya. Kinaumagahan, ginawa ni Frank ang kanyang martial arts advanced training at mas motivated siya kaysa ng dati. Bago pumasok sa arena, hinarang si Frank ni Inspector Chen na sinamahan ni Rollins, Helmer, at Janice. Habang ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mga individual na motibo, sina Helmer at Rollins ay inihanda na ang kanilang mga taser gun, ngunit ginamit ni Frank ang takip ng basurahan upang ilihis ang mga taser darts at agawin ang kanilang mga sandata. Nang ma-realize na hindi nila kayang pigilan si Frank, lahat sila ay pumasok na sa arena para panoorin ang mga huling laban, umaasa na mabubuhay si Frank hanggang sa huli.
Sa kabutihang palad, nakarating si Frank sa arena sa tamang oras, bago pa ma-disqualify dahil sa pagiging late. Nang magsimula ang laban, sa kabila ng halos hindi patas na pagsisimula ng kalaban, halos hindi na muling makabangon si Frank. Matapos magpaulan ng sipa sa tiyan ng magkabilang panig, nagawang makuha ni Frank ang kalamangan, at kalaunan ay napatumba ang kalaban, kaya siya ang nakapunta sa final round. Sa huling semi-final fight, ang magaganap na laban ay sa pagitan ni Chong Li at ng fighter na si Suan. Ibinigay ni Suan ang lahat ng kanyang makakaya at nakapagbigay ng isang mahigpit na laban, ngunit kahit siya ay hindi nakatagal sa lakas ng mga pag-atake ni Chong Li. Kahit na si Suan ay nakahiga na at halos wala ng malay sa mat, hinawakan ni Chong Li ang kanyang ulo at walang awang binali ang kanyang leeg. Ang kaganapang ito ay ikinatulala ng mga tao, habang sinusuri naman ng ref ang hininga ni Suan at tumingin kay Chong Li sa pagkabigla. Bilang pagtutol sa kanyang ginawa, tumayo ang lahat ng tao at humarap sa dingding para magbigay pugay sa namatay na fighter. Sa pagkadismaya, binalaan ni Chong Li si Frank na siya na ang susunod, ngunit tiningnan lang siya ni Frank bago sumali sa ginagawa ng iba. Ilang sandali pa, naganap na ang final match sa pagitan ni Frank at Chong Li. Nang magsimula ang laban, mabilis na nakuha ni Frank ang kalamangan, kung saan ginamit pa ni Chong Li ang referee para depensahan ang sarili, ngunit wala din itong epekto. Sinunod ni Frank ang mga payong ibinigay sa kanya ni Ray, kung saan nag-focus siya sa pagbibigay ng magkakasunod na suntok at sipa sa tiyan ni Chong Li, at naging maingat sa mga kanang binting sipa na kanyang ibabato. Nang makitang dehado siya sa laban, lihim na kinuha ni Chong Li ang cocaine sa kanyang shorts at itinapon ito sa mata ni Frank. Dahil lumabo ang paningin ni Frank, sinimulan siyang bugbugin ni Chong Li at nagpakitang gilas sa mga manunood. Habang ini-enjoy ang kanyang huwad na superioridad, biglang nilinaw ni Frank ang kanyang isipan at tila napunta sa isang meditative trance, habang inaalala ang mga pagsasanay ni Mr. Tanaka noong pinagana niya ang iba pa niyang pandama, na parang ganap siyang nakakakita. Pagkatapos ay maingat na humakbang si Frank sa paligid ng arena, ngunit lagi niyang nasasangga ang mga pag-atake ni Chong Li at nagawang makapagpatama ng maraming blow sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Frank ang pagbugbog kay Chong Li, at sa huli ay nagpatama ng isang spinning kick na nagpabagsak sa matipuno at puro yabang na kalaban. Upang ganap na mangibabaw sa laban at maipahiya si Chong Li, pinilit siya ni Frank na sumuko. Sa sobrang ganda ng laban, naghiyawan ang mga manonood habang inaanunsyo ng referee si Frank bilang kampiyon sa tournament. Bilang premyo, si Frank ay ginawaran ng isang Japanese katana na may nakasulat na salitang papuri. Pagkatapos ay tumingala siya sa itaas at bumulong na para sa'yo ito Shingo Tanaka. Pagkatapos ng laban, sina Frank at Janice ay bumisita kay Ray sa health clinic at nakitang nakarecover na siya. Tuwang-tuwa si Ray nang marinig ang tungkol sa pagiging kampiyon ni Frank, at ang katotohanang pinilit niyang sumuko si Chong Li. Bago maghiwalay, sina Frank at Ray ay nagbigay ng isang emosyonal na handshake, na nagpatibay sa kanilang ugnayan na para ng tunay na magkapatid. Sa huling eksena, makikita sina Helmer at Rollins na naghihintay sa airport sa harap ng isang eroplano upang ihatid si Frank pabalik sa Estados Unidos. Sa sandaling yun, tinawag sila ni Frank na naghihintay na pala sa kanila sa may pintuan ng eroplano. Sa huling eksena, nagpakita si Janice at binigyan si Frank ng Chinese covered fist salute, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.